Alam niyo po ba na may good news ngayon sa Starlink at talagang mapapawaw ka kapag malaman mo ang balita na ito. Kaya huwag mong skip ang video, panoorin mo ito hanggang matapos. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli naman pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito, maibigan, ay may ibabahagi po ako sa inyong good news. Pero bago po yan, gusto ko pong i-shoutout ang atin pong mga kaibigan na nagstay po sa atin pong YouTube channel. Sila po yung nagpa-member sa pa-shoutout mga kaibigan. Kung gusto nyo pong magpa-member din sa pa-shoutout natin, ganito lamang po yung ating gagawin. Tingnan nyo lamang po sa screen ho natin. Gusto ko lamang pong i-shoutout mga kaibigan yung kaibigan natin na si Orlando Abarientos. Isa siya sa mga kaibigan natin na nagstay ng matagal sa atin pong YouTube channel mga kaibigan. At gusto ko rin pong i-shout out na kaibigan natin na si Tutong Liarte mga kaibigan. Ganon din si Sir Liarte, isa din siya sa mga kaibigan natin na nagstay o matagal nang nagstay sa atin pong YouTube channel. At pati din si Sir Jel Suelo, Yan po ang mga kaibigan natin din na nagstay ng matagal na din po sa atin pong YouTube channel. At ito din pong si Mr. Hype. Sir Mr. Hype mga kaibigan, isa din po na supporter natin, ay medyo matagal na din po sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat ho sa pagstay ho sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. Ito po ay talagang napakalaking tulong din po sa paglago ho ng atin pong YouTube. Mabuhay po kayong lahat at sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. So ngayon mga kaibigan, ano nga po yung good news na sinasabi ho natin? Dapat alam nyo po mga kaibigan kung ano po ang good news sa Starlink ho ngayon. Pero bago po yan mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-like, mag-subscribe at mag-share ho ng ating video. At ang pinaka-importante sa lahat mga kaibigan na i-click ho ninyo ang atin pong notification bell. Oo nga pala, meron po akong mga video about sa Starlink mga kaibigan sa YouTube channel ho natin. Huwag ho nyo kaligtaan na hanapin po yan. Kung kayo po ay magtatanong about po sa congestion fee, ay meron ho tayong bagong in-upload na video tungkol po sa Starlink mga kaibigan. So ito na po mga kaibigan, ano nga po ba ang good news na yon? Meron po kasi tayong mga client mga kaibigan na kung saan ay nag-complain sila sa site ng Starlink. Kasi nga po, yung kanilang mga item or mga unit mga kaibigan ay hindi po ito maiiwasan na kung saan ay meron po talagang mga aberya. Hindi naman po sa pag-receive ng unit ay doon po masisira, kundi po sa pagtakbo po ng ilang araw or panahon, syempre may mga items po dyan or mga parts po ng Starlink ay nasisira agad. Hindi naman po lahat, normal lang po yan kasi may mga factory defect. Kaya nga po nagbigay ng 1-year warranty ang site ng Starlink mga kaibigan at mayroong assurance po yan para pwedeng ibalik yung item mo sa kanila mismo. So ito po ay tatakbo ng 15 to 18 days or 1 month before po mapadala sa inyo yung replacement. Ngayon, ang kagandahan mga kaibigan, kung kayo po ay merong Starlink na hindi pa po umabot ng 1 year tapos nasira yung inyong Starlink, i-replace ho ito ng Starlink mismo. Kaya huwag ho kayong mag-alala kasi assured po yan na ibabalik talaga nila yung bagong item para sa inyo. Ngayon, ang kagandahan, kung halimbawa meron ho kayong Gen 2 na Starlink ngayon tapos nasira, ang ipapalit po sa inyo ay ang Gen 3. So kita nyo mga kaibigan, huwag ho kayong mag-alala. Gen 3 po ang ipapalit sa inyo. Kung atin pong ikumpara yung presyo niyan sa Gen 2 at Gen 3, napakamahal po ng Gen 3 mga kaibigan at yan po yung latest Starlink ngayon, Gen 3. Kasi po, yun pong presyo ng Gen 2 ay nasa 28,000 dati. Tapos yun pong Gen 3 naman ay nasa 33,000. Pero ngayon, bumaba po yung presyo at bumaba din po yung presyo ng Gen 2 sapagkat uubusin na po ng Starlink ang Gen 2 at ang ipapalit na nila ay Gen 3. So pag naubos po ang refurbished mga kaibigan na ino-offer ho ngayon ng 16,000 pesos only, pag naubos po yan ay wala na pong Gen 2 na bebenta ang site ng Starlink mismo. Kaya kung may pagkakataon pa na kaya mong bumili ng Starlink Gen 2 ngayon na refurbished, dapat i-grab mo na ang opportunity na yan. Kasi sure ako bukas mauubos na yung ino-offer ng Starlink na napakamura mga kaibigan. So again, kung kayo po ay bibili ngayon ng Starlink na Gen 2 tapos pagdating sa inyo nasira, ay papalitan yan ng brand yung maibigan ng Gen 3. Tapos kung ikumpara natin yung Gen 3 at Gen 2, yung speed nila ay talagang mas malakas yung Gen 3 kasi mayroon pong mga reviews po niyan na mas stable ho talaga yun pong internet speed ng Gen 3 mga kaibigan. Meron kasi balita na sa dami na po ng Gen 2 sa buong Pilipinas, kaya nga po meron na pong crowded na frequency. Kaya nga po ipupush na lamang ng mga bagong buyers ng Starlink Gen 2 yun pong residential at mag-a-add na po ng 5,600. Pero sa tingin ko din, dahil din po marami ang nakasubscribe sa residential plan, yun din po ang dahilan bakit po may problema ang Starlink ngayon. Kaya gusto niya na yung mga clients ng Starlink, gusto nila na mag-switch ang mga client ng Starlink papunta sa Gen 3 dun po sa roaming plan. Kahit Gen 2 maibigan ay pwede din po kayong mag-roaming plan. Yun nga lang po ay ang babayaran ninyo monthly is 4,100. Mabigat na din po sa bulsa yun, di ba? Mabigat na din po sa bulsa yun.
yon mga kaibigan, lalong-lalo na kung wala kang income sa iyong Starlink. Pero ang Gen 2 mga kaibigan, tested and proven din naman na marami din pong gumagamit ng mga piso wifi builder, mga installer din ng mga piso wifi, ay goods din naman yung pong Gen 2. Ito nga po ay umaabot po ng 10 piraso ng mga piso wifi na i-connect doon sa Starlink mismo. Doon naman po sa mga nagre-reklamo dahil daw po humina ang Starlink ngayon dahil daw po sa mga piso wifi installer na kung saan ay talagang inaabuso yun pong Starlink. Hindi naman po sa ganon mga kaibigan. Sa totoo lang, napakarami ho talagang gumagamit ng Starlink sa buong Pilipinas kasi mayroon pong lugar sa buong Pilipinas na wala talagang internet. Kaya marami pong bumibili kasi marami din pong mga tao dyan sa bundok na walang internet na kaya pong bumili ng Starlink. Kaya po, pag pupunta ka sa mga bukid ng Davao, ay makikita mo yung mga bahay dyan, meron pong mga Starlink. Kaya huwag po niyong isisi sa mga piso wifi installer ang naging problema ngayon ng Starlink mga kaibigan. Kasi one Starlink ay may specific din po yan na speed limit na maibibigay dun mismo sa client. Hindi po ibig sabihin na kapag gumamit po ng 10 vendo dun sa Starlink ay malaki po yung mababawas ng internet speed dun po sa ISP o dun po sa Starlink mga kaibigan. Kontrolado po yan ng Starlink. Kaya bilang client ng Starlink po mga kaibigan ay meron pong kalayaan ang isang client kung ano ang kanyang gustong i-connect dun sa Starlink niya mismo. Kasi nagbabayad naman po ito ng monthly. Huwag ho natin ikumpara dun po sa personal na gamit ng Starlink at dun po sa nagbi-business ng internet. Kasi kung ilang Mbps yung ibibigay ng isang tao na personal lamang yung gamit at dun po sa nag-business ng internet mga kaibigan, kapareho lang din po ng speed limit po yan. Ang problema ho talaga ng Starlink ngayon ay napakarami na pong Starlink ang mga tao dito sa Pilipinas kaya naging overcrowded na yung frequency. Kaya yan ang solusyon nila, papalitan ito ng Gen 3 kasi siguro mas malakas yung penetration ng Gen 3 mga kaibigan kaysa Gen 2. So ganun po yun mga kaibigan. Sa lahat po ng ating mga kaibigan again na bago pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like po ng ating video, mag-share ho ng ating video mga kaibigan at ang pinaka-importante sa lahat na i-click ho ninyo ang ating pong notification bell. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.